Ayan, tayo po yung magta-topic ngayon ng 1:15, John 15. Ang tunay na puno ng ubas. Start na po tayo. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapangalaga. Dito po mga kapatid, ang Panginoong Hesus ang tunay na puno ng ubas at ang Diyos, Ama, ang tagapangalaga. Sinasaad po dito ang ating Panginoong Hesus, punong pinagmumulan natin dahil tayo po ang kanyang mga sanga. Ito ang mga taong naglilingkod sa ating Panginoon at namumuhay ng matuwid at tapat sa paglilingkod. Ang ating Diyos Ama ang nag-aalaga at gumagabay sa atin at sa puno dahil siya ang ugat ng pagpapatatag sa puno at siya din ang pundasyon na ito. Mga kapatid, mababasa po natin sa 1 Corinthians 3:9, ang sabi po dito, sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos at ang gusali ng Diyos. At dito po sa 1 John 2 verse 8, gayon may isinusulat ko sa inyo ang isang bagong utos na tunay sa kanya at sa inyo sapagkat ang kadiliman ay lumilipas na at ang tunay na liwanag ay tumatanglaw. Dito po sinasabi po sa atin ng Panginoon na siya po ang puno na ating pinagmumulan. Tayo po ay isang sanga na nakakabit sa ating Panginoon na ang Ama ang nagpapatibay upang ang sanga ay hindi basta-basta mabali. Diba? At sabi po dito sa John 1 verse 9, siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Mga kapatid, ang ating Panginoon hindi lang siya basta puno na pinagkakabitan ng ating mga sanga. Siya din po ang ilaw na nagbibigay liwanag sa ating buhay. Siya po yung ilaw na nagbibigay liwanag sa atin para po makita natin yung katotohanan na nababalot sa mundong ito. Kasi kung ang kadiliman lamang ang ating makikita sa mundong ito, at hindi tayo tatanglawan ng liwanag ng ating Panginoon, hindi po natin makikita ang katotohanan sa kasinungalingan na itinago na mundong ito sa atin. Simula pa sa ating kaninunuan hanggang sa generation natin. Kaya ang Panginoong Hesus, hanggang sa generation natin, na gabay ng banal na Espiritu, siya po ang naging ilaw, naging tanglaw ng ating buhay. Ayan, magpatuloy po tayo mga kapatid. Dito po sa verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Amen. Ayan, sinasabi po dito. Dito po sinasaad ang mga sanga na hindi namumunga ay pinuputol ng Panginoon. Ito yung mga taong hindi nagbago ang kanilang pamumuhay. Dahil mas ini-enjoy nila ang pamumuhay nila sa mundong ito. Na ang binibigay lamang ay pleasure at desire ng laman. Diba? Kapag hindi po namumunga ang sanga ng Panginoon sa taong yun, pinuputol po, kinakat out po siya ng Panginoon sa puno. Kasi nga po, hindi siya nagbubunga. Hindi nagbabago ang kanyang sarili. Hindi siya nagbe-bear ng fruit para baguhin ang kanyang sarili. Dahil nga po, mas ini-enjoy niya yung kagustuhan ng laman niya sa mundong ito, kesa po mag-ani siya ng mag-ani ng bunga ng kabutihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Dito po sa Matthew 3 verse 12, nasa kamay niya ang kanyang kalaykay at lilinisin niya ang kanyang giikan.
Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay. Dito po, ang ipa na sinasabi, ito po yung mga palay na walang laman. Kung sa ating mga tao, ang puso ay walang laman. Ito po yung mga taong hindi namumunga, hindi nagbubunga sa kanilang mga puso ang salita ng Diyos, di ba? At itinatapon sila sa apoy. Dito naman po sa Luke 8 verse 13, at ang mga nasa bato ay sila na pagkatapos makarinig ay tinanggap na may galak ang salita, subalit ang mga ito'y walang ugat. Sila'y sumasampalataya ng sandali, panahon lamang, at sa panahon ng pagsubok ay tumalikod. Ito yung mga taong nag-apostasy o mga backslider, di ba? Narinig nila yung salita ng Diyos, napakinggan, isinabuhay saglit. Pero nang dumating ang mga pagsubok, dumating yung mga kalituhan, dumating yung maraming tanong sa kanilang mga puso, nalito sila. Nagkaroon sila ng pag-aalinlangan sa kanilang mga sarili. Kaya sila'y tumalikod. Kasi marami silang hinahanap na katanungan. At marami silang nakikita na ang akala nila na kapag tumalikod sila sa Panginoon, ay hindi yun magiging kasalanan. Mga kapatid, once na ikaw nakapakinig ng salita ng Diyos at naisapamuhay mo saglit, kapag ikaw tumalikod sa ating Panginoon, doble po ang parusa na pwedeng iano sa inyo ng Panginoon. Kasi po, napakinggan mo na yung salita niya. Pero hindi mo isinapamuhay kasi yung puso mo ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan. Kasi mas inuuna mo yung kagustuhan mo sa mundong ito. Kaya hindi ka nananatili sa ating Panginoon. Yes, hindi mo i-endure hanggang dulo. Amen. 'Di ba? Pag hindi ka nanatili, 'di ba? Alam mo kung anong pupuntahan mo. Pero hanggat ang Panginoon may awang binibigay sa iyo at binibigyan ka ng pagkakataong baguhin ang iyong pamumuhay, isapamuhay mo ang kanyang salita. Kasi ang salita ng Diyos ay ang makakapagligtas sa atin. At dito po, pero ang mga sanga na namumunga ay nililinis ng Diyos upang mas dumago at yumabong pa ang mga bunga. Ito ang mga taong nakapanginig ng salita ng Diyos na bago ang buhay at lumago sa kaalaman sa Diyos. Tinalikuran ang mundong ito at namunga ng matuwid o namuhay ng matuwid sa ating Panginoon. Dito po sa Job 17 verse 9, gayunpamay magpapatuloy ang matuwid sa kanyang lakad at ang may malinis na mga kamay ay lalakas ng lalakas, 'di ba? Sinasabi po sa atin dito na tayo ay magpatuloy ng maging matuwid sa ating Panginoon. Lumakad po tayo ng matuwid sa ating Panginoon. At tayo'y lalakas ng lalakas ang pananampalataya sa ating Panginoon. Dito po sa Proverbs 4, verse 18, ngunit ang landas ng matuwid ay parang liwanag ng bukang liwayway na sumisikat ng higit at mas maliwanag hanggang maging ganap na araw, 'di ba? Diba, dito po sinasabi na yung landas ng matuwid ay nagiging mas maliwanag pa. Nagbubukang liwayway siya, sumisikat, mas lumiliwanag ang kanyang pananaw sa salita ng Diyos, mas lumalalim at mas nagliliwanag
ang katotohanan ng salita ng Diyos sa kanya. Ayan, magpatuloy po tayo mga kapatid. Verse 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Dito po, sinasabi po ng ating Panginoon na dahil sa salitang nabasa natin at sinaliksik ng buong puso ang salita ng Diyos, ito ay nilinis, binago tayo. Ang dating puno ng kadiliman, ang dating puno ng kadiliman na pamumuhay, ngayon ay maliwanag na. At ang ating damit na puno ng dumi dahil sa kasalanan na nagawa, ngayon malinis na. Na pinaputi na muli ng ating Panginoon sa gabay ng kanyang salita at ating isinapamuhay. Diba, mga kapatid, nung hindi pa tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi pa tayo nagsasaliksik sa salita ng Panginoon, tayo po ay punong-puno ng kadiliman sa ating buhay. Alam naman natin yan kung ano yung mga pinagdadaanan natin nang wala tayo sa Panginoon. Sunod-sunod na problema, sunod-sunod na stress, nandyan na lahat. Pero nung mamuhay tayo, nung makilala na saliksik natin ang salita ng Diyos, binago niya tayo. Tayo ay binigyan niya ng liwanag. Yung dilim na dating meron tayo, pinalitan niya na ng liwanag. Kaya kahit ano pong problema pa ang dumaan sa atin, hindi na matatakpan ng dilim pa yung liwanag na nababalot sa atin ng Panginoon. At yung dumi sa damit natin noon na punong-puno ng kasalanan, ito po'y hinugasan ng Panginoon ng kanyang salita. Pinaputi niyang muli yung damit na suot mo dahil tinanggal niya ang lahat ng kasalanan mo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan mo. Hinugasan niya ng iyong salita. At ito yung salita na ipinamumuhay ng bawat isa sa atin ngayon. Ayan, amen. Dito po sa John 17, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Sinasaad dito, tayo ngayon ay pinapabanal ng salita ng Diyos dahil ang kanyang salita ay katotohanan na magmumulat sa ating lahat. At dito po sa John 17, verse 19, at dahil sa kanya'y pinapabanal ko ang aking sarili, alam naman po natin ang Panginoon ay banal, di ba? Upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. Dito sinasabi, alam natin ang ating Diyos ay banal, kaya tayong naglilingkod sa Kanya ay Kanya ding pinapabanal, di ba? Nililinis tayo. Sinasanctify at pinipurify po tayo ng ating Panginoon. At ganoon din ang nais nating ibahagi sa ating mga kapatid na nakikinig. 'Di ba? Kaya ganito po ginagawa din natin. Nag-share, naglalahad tayo ng salita ng Diyos upang yung mga makikinig sila din po ay mabago ang pamumuhay. Matulungan din natin sila na lumapit sa ating Panginoon at matulungan sila ng Panginoon na babago ang kanilang pamumuhay. At nakakabasa ng salita ng Diyos ay ang mapabanal din sila ng ating Panginoon sa tulong ng salita ng katotohanan at ng banal na Espiritu. Dito po sa Ephesians 5, verse 26, upang kanyang pakabanalin, siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Mga kapatid, dito po ating nalalaman na hindi lamang po tayo pisikal dapat nililinis, pati po espiritual. Salita ng Diyos ang tubig na naglilinis sa atin. Mga puso at konsensya upang baguhin ang ating pamumuhay at maging matuwid sa pagsunod sa ating Panginoon, di ba? Hindi lang po physical, spiritual din po tayong lilinisin, di ba? Ng salita ng Diyos. Ayan, magpatuloy po tayo mga kapatid, verse 4.
Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa iyo. Hindi nagbubunga ang sangang hindi din nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ang sabi po dito ng ating Panginoon sa atin, tayo ay manatili sa Kanya. At siya ay mananatili sa atin dahil ang sangang hindi nananatili sa puno, kailanman hindi magbubunga. 'Di ba? Parang tayo, kapag malayo sa Panginoon, hindi po tayo magbubunga ng kabutihan. Dahil sa mundong ito ay puno ng kasamaan. Kaya ang Panginoon, sinasabihan tayo na manatili tayo sa Kanya upang magbunga tayo ng masagana at mapabanal niya tayo, 'di ba? Kaya pinapanatili tayo ng Panginoon na nakakabit ang sanga sa Kanya upang mas sumagana tayo sa kaalaman sa Kanyang salita at mapabago ang ating mga sarili. 'Di ba? Kasi kung malayo tayo sa ating Panginoon, alam naman natin ang buhay na malayo sa Panginoon ay sobrang miserable. Alam natin yan na malayo sa Diyos ang buhay natin ay punong-puno ng kahit anong klaseng problema. Kaya habang ang Panginoon ay nananatili sa ating mga puso, tayo'y manatili sa Kanya. Huwag nating hayaan ng ating mga sarili ay lumayo sa ating Panginoon dahil malayo sa Kanya ay hindi natin magagawa ang lahat. Yan. Dito po sa 1 John chapter 2 verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad, di ba? Sinasabi po dito, pag sinasabi po nating mananatili tayo sa ating Panginoon, dapat po lumalakad tayo ng katulad ng Panginoon. Christ-likeness po. Diba? Mamumuhay tayo ng matuwid sa ating Panginoon. At dito po, sa Galatians 2, verse 20, ako'y pinangakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo. Diba? Nung tayo ay mag-abide sa ating Panginoon, hindi na po tayo ang namumuhay dito, kundi ang Panginoon na po ang nabubuhay sa atin. At ang buhay na ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, nasa akin ay nagmahal, nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Diba? Inalay po ng ating Panginoon ang buhay niya para sa atin. Kaya ganun din po ang ating ibabalik sa Kanya, iaalay din po natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Ayan, magpatuloy po tayo mga kapatid. Verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. So, sinasabi po dito na, kagaya nga po ng sinabi ko, na kapag malayo tayo sa Panginoon, wala tayong magagawa. Diba? Sinasabi po ng Panginoon, siya ang tunay na puno ng ubas na mananatili sa Kanya, siya din ay mananatili. At tayo ay babaguhin niya at malapapalago niya at maraming palalaguin ng ating Panginoon upang maipalaganap at maibahagi ang salita ng ating Panginoon. Diba? So, magpatuloy po tayo mga kapatid. Yes, apart from God, we are nothing. Amen. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinatapon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Dito po sinasabi ng ating Panginoon, kung sino ang hindi mananatili sa Kanya, ay itatapon na tulad ng isang sanga. Ito yung mga taong tumalikod matapos malaman at marinig ang salita ng Diyos na mas piniling mamuhay dito sa mundong ito kagaya ng sinasabi ng Panginoon. Sila ay itatapon, titipunin at itatapon sa apoy at masusunog. Kaya mga kapatid, kung tayo ay nasa Panginoon na,
Huwag na tayong tumalikod pa. Bagkus tayo ay magtiis, maging obedient sa Kanya hanggang sa huli, di ba? Ito po yung mga taong tumalikod sa ating Panginoon. At ito rin po yung mga taong hindi kayang tanggapin ang ating Panginoon sa kanilang puso. Sila po ay titipunin ng ating Panginoon at itatapon sa kumukulong apoy. Ito po yung lake of fire. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, ang lahat ng hindi nagbubunga, ang lahat ng tumalikod sa Kanya, at ang lahat ng mga taong hindi namuhay ng tapat, matuwid sa ating Panginoon at hindi tinanggap ang ating Panginoon, lahat po yan ay itatapon sa lake of fire. Ayan, magpatuloy po tayo mga kapatid. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo at matutupad iyon para sa inyo. Ayan. Ang sino man daw po ang nananatili sa Panginoon at pinapanatili ang kanyang salita na at ginagampanan ang paglilingkod sa ating Panginoon, ano man daw po ang ating hilingin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ito po'y kanyang ibibigay, di ba? Tayo po'y humiling sa ating Panginoon, pakikinggan niya po tayo. Basta ang nilalaman ng ating puso ay tapat, malinis ang intensyon, ang hinihiling. At kapag binigay ng Panginoon, at kapag binigay ng Panginoon ang kahilingan na yon, yung hinihiling mo sa Kanya, dapat hindi ka magpo-focus sa binigay niya yung kasagutan na yun, na hiniling mo. Bagkus, magpasalamat sa Diyos at manatili ka na naglilingkod sa Panginoon at hindi doon sa blessing na binigay ng ating Panginoon. Ayan, magpatuloy po tayo mga kapatid. Verse 8, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga. At sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Diba? Pag tayo nagbubunga, nakikita ng Panginoon ang pagbabago sa ating buhay. Nakikita ng Panginoon na tayo'y talagang napapabago. Natutuwa po ang ating Diyos Ama. Nagagalak siya. At sa mga taong napapabago din ang buhay at napapabalik natin sa Panginoon, mas nakakalugod at mas nagiging masaya po ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama. Ayan, magpatuloy po tayo. Kung paano inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Diba? Manatili po tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil ang pag-ibig ng ating Panginoon ay walang katumbas. Sobra pong magmahal ang ating Panginoon. Kung hindi po niya mahal ang mga tao, hindi niya po iaalay ang kanyang buhay para sa ating lahat. Minamahal tayo lahat ng ating Panginoon, kaya kahit ang sarili niya ay inalay niya. Ayan, magpatuloy po tayo. Verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko mga utos ng aking Ama, at kayo'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Diba? Sinusunod natin ang salita ng Diyos, sinasapamuhay, at ito'y binabahagi din natin sa ating mga kapatid upang maski sila ay maisapamuhay din nila ang salita ng Diyos na makakapagpabago din po sa ating mga kapatid at makakabigay ng lubos na pagmamahal sa ating Panginoon ng lahat ng ito. Ayan, verse 11, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang magpasa inyo ang kagalakan ko
at nang gayon ay malubos ang inyong mga kagalakan. Amen. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Diba? Kahit po yung mga kaaway natin, kahit po yung mga kagalit natin, kahit po yung mga taong ayaw sa atin, mahalin po natin, mga kapatid. Kasi po, kahit po ganyan sila, kahit po tayo inuusig, pinagsasabihan ng kahit anong seta, nilikha po sila ng ating Panginoon. Nilikha sila ng pagmamahal ng Diyos. Kaya kung ano yung pagmamahal na binibigay sa atin ng Panginoon, pagmamahal din po ang ipagkaloob natin sa ating mga kapatid. Kasi ang ating Panginoon ay ang kagustuhan lamang ang pagmamahal ng bawat isa. 'Di ba? Magmahalan tayo. Yes, even our enemies mahalin natin. Kahit pasukdulan ang galit mo diyan, mahalin mo 'yan. Kasi mahal ng Panginoon 'yan. Ayan, magpatuloy po tayo mga kapatid. Verse 13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Alam naman po natin na hindi naman po natin kayang mag-alay ng buhay para sa ating mga kaibigan. Pero meron. Alam naman natin meron. Pero alam natin, ang tanging nag-alay lang ng buhay niya para sa atin bilang kaibigan, bilang anak, bilang kapatid ay ang ating Panginoon lamang. Siya lamang po ang nag-alay ng buhay para sa atin. Siya lamang po ang nag-alay ng buhay para sa atin. Ayan, magpatuloy po tayo. Verse 14. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Diba, naging kaibigan po tayo ng Panginoon. Nung tayo'y kanyang tinubos. Nung siya'y nag-alay ng buhay, naging kaibigan na po tayong muli ng ating Diyos. Diba? Dahil sa pagsasakripisyo ng buhay ng kanyang anak, muli tayong kinaibigan ng ating Panginoon. Kasi kung hindi po siguro nag-alay ng buhay ang ating Panginoong Hesus, hindi po manunumbalik ang pagiging kaibigan ng ating Diyos sa atin. Kasi nga po tayo ay naging kaibigan ng mundong ito. Di ba? Kinaibigan natin yung mundong ito na puno ng kadiliman, ng kasamaan. Pero nung inalay po ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay, tinubos niya po tayo dun. Inalis niya po tayo dun sa kadiliman na yun upang maging manumbalik ang pagiging kaibigan natin sa ating Diyos, sa ating Ama. Kaya ang pag-alay ng buhay ng Panginoong Hesus ay nanumbalik ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya magpatuloy po tayo. Verse 16 na ba tayo, Sister Bless? 15. Okay, thank you. Hindi ko na kayo itinuturing na alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Diba? Mga kapatid, walang mas hihigit pa sa ating Panginoon. Hindi mahihigitan ng nilikha ang lumikha. Dahil ang lumikha, ang nilikha ay hindi niya alam kung ano yung mga plano ng lumikha sa kanya. 'Di ba? Kaya hindi, kahit even Satan, hindi niya po pwedeng mas maging angat siya sa ating Panginoon. Kasi creation lang siya. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong matakot sa kinreate lamang ng Panginoon. Mas matakot tayo dun sa Creator, sa lumikha sa atin. Kasi ang lumikha sa atin, kaya tayong patayin
ang kaluluwa at ang ating katawan dito. Kaya wala tayong dapat ibang katakutan kundi yung lumikha. At walang ibang makakalamang sa lumikha. Kasi siya ang lumikha sa lahat. Siya ang may kontrol sa lahat. Kaya bakit tayo matatakot sa mga nilikha lang din ng Panginoon? Diba? Pero dahil nga po sa pagmamahal ng Panginoon, hindi na tayo tinuturing alipin ng Diyos. Tayo ay tinuring niyang kaibigan. Sa pagmamahal niya, tayo ay tinuring niyang kaibigan, kaya ang lahat ng salita ng Panginoon ay ipinagkaloob niya sa atin para malaman ang katotohanan at nilalaman ng kanyang salita. Ayan, magpatuloy po tayo. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay ko sa inyo. Diba? Lahat po tayo, hindi po natin pinili ang mapunta sa sitwasyon na to. Panginoon po ang naglagay sa atin dito. Dinala niya tayo dito upang gampanan natin ang paglilingkod sa Kanya. Diba? Dahil po tayo nabubuhay dito sa mundong ito para maglingkod sa ating Panginoon. Hindi po tayo nabuhay sa mundong ito para magpakasaya sa mga bagay-bagay na meron sa mundong ito. Nabuhay po tayo dito para maglingkod at maging tagapaglingkod ng ating Panginoon. Hinirang niya po tayo. Hindi po tayo ang pumili sa sitwasyon na to. Ang Panginoon po ang pumili upang mapunta tayo sa sitwasyon na ito. Siya po ang naglagay sa atin dito upang tayo ang kanyang maging boses na ipalaganap ang katotohanan tungkol sa kanyang salita. Diba? Magpatuloy po tayo, verse 17. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Nulit po ng Panginoon sa verse 17 na magmahalan tayo. Dahil po ang Panginoon ang pagmamahal.